Nakakatakot, isang bagay na di ko ginawa. Para sa iba, parang dinukot ako ulit, bro. Wala silang sinabing di totoo. Isang nakakagulat na pangyayari sa paghahanap kay Nancy Guthrie, inaresto ng mga autoridad ang isang lalaki mga isang oras ang layo mula sa lugar kung saan nawala ang 84 anyos na ina. Pagkaraan ng ilang oras, pinalaya siya at tuloy pa rin ang paghahanap. Hindi lang ito para sa ina ng host ng Today's Show na si Savannah Guthrie, kundi pati para sa taong nakita sa nakakatakot na larawan na nakamaskara at may armas sa pintuan ni Nancy noong siya ay nawala. Narito kami sa kasong iniharap ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Sa isang sandali kagabi, naramdaman mong gumawa ng malaking hakbang ang mga autoridad para maresolba ang kaso. Kaya't kabado ang buong bansa. Tulungan mo ako kahit ayaw ko. Hindi sila nagsulat ang 2 oras. Salamat. Sige na ang pulsuhan ko dahil sa posas. May ideya ka ba? Tungkol ba ito sa kanya? Kilala mo ba ako, si Nancy Guthrie? Pareho, yun ang problema. Hindi ko rin alam kung sino or ano yun. Si Carlos Palazuelos nagsasalita mula sa harapan ng kanyang bahay sa mga reporter matapos niyang sabihin na siya ang lalaking inaresto matapos ang isang traffic stop na may kaugnayan sa pagkawala ni Nancy Guthrie. Iyan ay video ayon sa Columbia Broadcasting System News. Ngayon, si Palazuelos ay naninirahan sa Rio Rico, Arizona, mga isang oras sa timog ng bahay ni Nancy Guthrie at malapit sa hangganan ng United States at Mexico. Ayon sa ulat, hinalughog din ng autoridad ang bahay niya. Alam natin na nakatira doon ang kanyang biyenan, pati na rin ang iba pang miyembro ng pamilya kagabi at sinabi ng kanyang biyenan sa mga reporter na pumasok sila at kinuha ang mga elektronikong kagamitan. At ipinakita pa nila sa kanya ang mga larawan ng di umano'y suspect sa harap ng bahay ni Nancy Guthrie. Nang mawala siya isang umaga, tinanong kung iyon ang kanyang manugang at sinagot niya ng hindi. Ngayon, ayon kay Carlos Palazuelo, hindi niya alam ang sinasabi ng mga pulis nang siya ay pinara habang nagde-deliver ng trabaho noong Martes ng gabi. Sabi niya nagtatrabaho siya bilang delivery driver sa araw sa Tucson. Kaya iminungkahi niya na posibleng nag-deliver siya ng package sa bahay ni Nancy Guthrie sa isang pagkakataon. Baka kaya dun siya tinanong ng mga autoridad. Pero sinasabi rin niya na wala siyang ideya kung sino si Nancy Guthrie or si Savannah Guthrie. Ni hindi niya alam na nangyayari ito hanggang kagabi. May alam ka ba tungkol sa kanya? Kilala mo ba ako, si Nancy Guthrie? Pareho, yun ang problema. Hindi, wala akong alam. Parang saan ba nanggagaling ito? Paano kanila nilapitan? Hindi ko alam. Umiikot ka lang ba nun? Oo, nagtatrabaho. Oo. Nagde-deliver ka ng Doritos? Oh. Oh, Paano kanila nilapitan? Nilapitan ko sila. Sinusundan nila ako. Oo, sinusundan nila ako. Miranda. Santa Cruz County pala. Nandito si Miranda. Tara na. At kaya nung Sila, lumapit sila sa'yo, anong sinabi nila? Parang anong sinabi nila? Wala. Sinabi lang nila sa akin, Samuel, anong pangalan mo, Carlos? Yun lang. Kailangan maghintay ng mga 2 oras o maghintay ng 2 oras hanggang dumating ang detective. ay nako. nung nalaman mong may kinalaman sa kidnapping, ano agad ang pumasok sa isip mo? Wala naman akong alam dyan. Wala akong kasalanan. Kailangan mo bang malaman kung sino ang babae? Kilala mo si Savannah Guthrie? Hindi ako nanonood ng balita. Tama ba? Hindi kailanman tinawag ng mga autoridad na suspect ang taong kanilang dinetene or ginamit man lang ang terminong person of interest. Ang sinabi lang nila na may isang tao na dinetene para sa investigation. Hindi malinaw kung paano napansin ng mga autoridad si Carlos at hindi rin malinaw kung anong uri ng ebidensya ang meron or inakala ng mga autoridad na meron sila laban sa kanya. Hindi rin malinaw kung anong ebidensya ang ipinakita nila para makakuha ng probable cause at mapapirmahan ng hukom ang search warrant, kaya nahanap agad ang bahay niya. Mahalagang kasangkapan sa batas at krimen ang Truth Finder na tumutulong sa paghahanap ng pampublikong record para sa aming mga kwento, kasama na ito. Nakakatipid kami ng oras sa pananaliksik gamit ang Truth Finder kaya mas mapapokus sa pag-uulat ng krimen. Pwede mo nang gamitin ang Truth Finder, ay type lang ang pangalan para makita ang address, kasaysayan ng krimen, at iba pa. Ito ang pangunahing gamit namin sa pag-check at kabilang sa pinakamalalaking search service sa United States.
Sa pamamagitan ng subscription, magkakaroon ka ng walang limitation confidential na paghahanap para i-check ang mga bagong kapitbahay. Maaari mong suriin ang mga taong nakikilala mo online o hanapin ang isang tao na gusto mong muling makakonekta. Pwede mo ring hanapin ang mga rehistradong sex offender sa paligid or mag-background check sa sarili, maging maalam at ligtas. Gamitin ang Truthfinder now sa truthfinder.com/over-the-counter para suriin ang pampublikong record. Sinabi ng biyenan ni Carlos sa media na pumasok ang mga law enforcement sa bahay niya. Ayon kay Carlos, sinipa nila ang pinto bago siya ipinakita sa kanya. Itong mga larawan na inilabas ng FBI kahapon ng posibleng suspect sa kaso ni Nancy Guthrie, ang taong ito na inilalarawan bilang isang armadong individual. Makikita mo na may hawak silang tila baril at nakasuot ng maskara at nakita sila sa camera na papalapit sa bahay ni Nancy Guthrie. Tapos parang sa puntong yon, napansin lang nila na may doorbell camera doon at mukhang hindi sila handa para doon. Pero hindi sila natakot o napigilan. Lumingalinga sila pero hindi mukhang nabigla o nataranta. Nagpasya silang kumuha ng bulaklak or damo at ginamit yon para takpan ang doorbell camera na nakakita sa kanila. Ngayon natakpan na ang mukha ng tao. Pero may ilang mga palatandaan na maaari nating makuha mula sa maskara na suot nila dahil isa itong ski mask. Pero makikita pa rin gaya sa paligid ng bibig na parang may balbas at sa mga butas ng mata. Mukhang sapat na kalakihan ang mga iyon para makita mo ng maayos kung ano ang itsura ng kanilang mga mata at parang mapagdugtong-dugtong mo iyon at makikita mo rin ng maayos ang kanilang mga kilay. Ngayon, sinabi lang ng mga autoridad na may dinitinis silang tao para tanungin tungkol sa nangyari kay Carlos kagabi. Hindi malinaw kung talagang naniniwala pa rin sila na si Carlos ang lalaking nakita sa mga larawang iyon. Hindi rin malinaw kung itinuturing pa rin nilang konektado ang lalaking ito sa kaso ngayon na siya ay pinalaya na. Mahalagang tandaan na hindi natin alam kung isa o higit pa ang hinahanap ng mga autoridad kaugnay sa kasong ito. Patuloy naming minomonitor ang balita tungkol sa Bitcoin account na konektado sa ransom note na ipinadala sa mga media outlet tulad ng TMZ at lokal na istasyon ng television sa Tucson kagabi, KGON Television. Malaking kaganapan ito na sinusubaybayan namin. Iniulat nila na $300 ang inilagay sa Bitcoin wallet na konektado sa mga umano'y ransom note na iyon. Ngayon, ang nakakaintriga dito, kahit mahirap subaybayan ng Bitcoin, kaya nga ginagamit ito ng mga kriminal. Sabi ng mga eksperto, kadalasang ginagamit ang Bitcoin sa iba't ibang bagay tulad ng money laundering. Nakakatuwang isipin na kaya mong makita ang account, ang wallet na konektado sa mga sinasabing ransom notes na yon. Iniulat ng TMZ na may nakikita silang aktibidad doon. At pagkatapos, kinumpirma pa ito ng lokal na istasyon ng television. Yung $300 ngayon ay nagdudulot ng tanong dahil mas mababa ito sa $6 na milyong na ransom na iniulat ni Kagan. Hindi pa kinukumpirma ng autoridad ang aktibidad at hindi rin malinaw kung sino ang nagdeposito ng pera. Ibig kong sabihin sana mahuli nila ang suspect dahil hindi ako yon. Mas mabuti pang gawin nila ang trabaho nila at hanapin ang totoong suspect na gumawa nito para malinis ang pangalan ko at tapos na ako. Sige, isasama ko pamilya ko. Balita ka na sa buong bansa. Kayo pa rin mga magulang ko sa Tucson. Ngayon, alam natin na nasa Arizona ang Elite Hostage Rescue Team ng FBI at may Special Weapons and Tactics Team mula Pima County na ipinadala kagabi dahil sa kaso ayon sa mga ulat ng media. Tungkol kay Carlos, sinabi niyang binasag ng autoridad ang kanyang pinto at hinalughog ang bahay niya. Kaya malinaw na hindi ito basta-basta o kusang loob na paghahanap gaya ng nakita natin sa bahay ni Annie Guthrie nitong weekend. Ngayon, balik tayo sa Tucson. Habang nangyayari ang lahat ng ito kagabi, nakita naming nagsasagawa ng paghahanap ang mga ahente ng FBI sa paligid ng bahay ni Annie Guthrie. Siya ang panganay ni Nancy na nasa bahay niya para maghapunan nung gabing nawala siya. Isang kamag-anak ang naghatid kay Nancy pauwi sa bahay niyang mag-isa lang siya. Siyempre, ayaw sabihin ng sheriff kung sinong kamag-anak ang naghatid kay Nancy pauwi, pero ilang oras matapos siyang ihatid, dumating na raw ang suspect na may takip sa muka at may dalang armas sa kanyang pintuan. Dito nagsimula ang nakakatakot na kwento. Habang tuloy ang paghahanap ngayon, gusto ko muling ipakita ang mga numerong pwedeng tawagan. Kung meron kayong information tungkol sa pagkawala ni Nancy Guthrie, ang Federal Bureau of Investigation ay nag-aalok ng $50,000 na pabuya para sa informasyong magdudulot hindi lang sa pagkakahanap sa kanya kundi pati na rin sa pag-aresto ng mga umano'y responsable. May mga billboard na inilagay sa iba't ibang lungsod sa Southwest sa pag-asang may makakakita sa mukha ni Nancy Guthrie.
And maring yon na nga ang pahiwatig na magbubukas ng kasong ito. Maaari kang makipag-ugnayan sa Pima County Sheriff Department sa 2035149. 523-149 at maaari mo ring kontakin ang 1800 call FBI ang numero o pumunta sa tips.fbi.gov. Maaari kang manatiling anonymous. Kasama natin ngayon si retired homicide detective Bill Waters para talakayin ang kasong ito. Salamat ulit sa pagsama sa Law and Crime. Nakakaintriga ang eksenang ito kung saan may na-detain kagabi at ngayon ay nililinis niya ang kanyang pangalan. Sabi niya sa harap ng kanyang bahay habang kausap ang media na wala siyang kinalaman dito. Hindi nga raw niya kilala kung sino sina Nancy o Sabana Gatre, kung sino talaga sila. Ano ang napansin mo or natutunan mo mula sa pangyayaring iyon na nangyari kagabi? Salamat sa pag-imbita sa akin, Chris. Sasabihin ko sa iyo na ang mga detective, ang FBI, hindi basta-basta nagdedesisyon na magsasagawa sila ng search warrant. Kailangan muna nilang magpakita ng sapat na dahilan para kumbinsihin ang hukom na pumirma sa search warrant bago ito isagawa. Kaya kung ano man ang nilalaman ng affidavit na nag-uugnay sa taong ito sa investigasyon, napaniwala nito ang hukom. Pinirmahan niya ang search warrant at ginagawa ito madalas para maiwasan na may masaktan o masugatan sa anumang paraan. Sa pagsasagawa ng search warrant, dinala nila ang mga kagamitan na kailangan nila para maisagawa ito. At inaresto nila siya sa isang traffic stop at dinetene siya. That was Sinadya nila yon dahil ayaw nilang basta na lang pumasok at pilitin ang pagpasok gamit ang search warrant dahil may posibilidad na may gumanti sa loob. Kaya naisagawa ang operasyon. Sa tingin ko, napakagaling ng pagkakagawa nila. Siyempre, yung taong sangkot, kailangan may connection siya mula doon sa eksena, papunta sa investigasyong ito. Hindi lang basta-basta nila pinili yung taong ito at sinabi, oh, mag-serve tayo ng search warrant sa bahay ng delivery guy sa Tucson. Kaya may kwento sa likod nito, gaya ng palagi, na hindi natin alam. At ginagawa nila at umaasa tayo na makakakuha sila ng ebidensya sa loob bilang resulta ng search warrants. Ano ba ang karaniwan? Kasi alam ko na nabanggit niya na dahil isa siyang delivery driver sa Tucson. Parang sinabi niya, baka nag-deliver lang ako ng package sa bahay ni Nancy Guthrie kaya ako nadadawit sa kasong ito. Oo, parang may kakaiba talaga doon pero hindi ko sinasabing sangkot siya kahit paano. Pinirmahan ng hukom at tiningnan ang probable cause kaya pinayagan ang paghalughog ng bahay. Ano ang karaniwang pamantayan dito? Gaano kataas ang ebidensyang kailangan para mapapirmahan ito sa hukom? Siyempre, depende yan sa investigasyon pero kailangan mo pa rin, kailangan mo ng probable cause. Kailangan mong magkaroon ng ebidensyang dahilan kung bakit mo gusto ng search warrant na ito. Sa tirahan ng taong ito, at pasensya na at sa pagbabanggit ng pangalan ng taong ito, kaya hindi natin alam kung ano iyon. Wala pa tayong nakikitang affidavit, hindi pa ito inilalabas. Naiintriga ako kung ano ang nilalaman ng probable cause na yon. Pero merong isang bagay dun ulit na nakapagpasaya sa hukom. Ngayon, tandaan mo, nakapagpatakbo na ako ng daan-daang search warrant. May ilang beses na sinabi ng hukom na kailangan pa niya ng kaunting dagdag dito na pipirmahan niya ito. Pagkatapos, babalik ka, magtatrabaho ng mas maigi at susubukang bumawi. Subukan mong ilagay doon yung isang kalidad na hinihingi ng hukom at makuha mong mapirmahan ang search warrant na yon. Kaya hindi pa ako naranasang ma-reject ang search warrant ko. Siguro isa o dalawa lang. Gaya ng sinabi ko, kailangan pa ng hukom ng kaunting dagdag. At ganun din sa arrest warrants. Pareho lang ang mga pamantayan kaya kailangan mong meron ka nun, alam mo na. Tinatawag nila itong 4 na sulok ng search warrant. Kapag natugunan na ang mga ito, pipirmahan ng hukom at maisasagawa ang search warrant. Ang ginamit na termino ng mga pulis ay siya ay isang subject na na-detain. Alam mo, hindi siya isang suspect. Hindi nila kailanman sinabi na siya ay person of interest. Hindi nila sinabi na naaresto siya pero subject siyang na-detain at pinalaya rin pagkatapos. Alam mo, siguro mga 3 hanggang 4 na oras lang, parang medyo mas mahaba pa doon. Pero siya, alam mo, nakauwi na ulit sa bahay mga 2:00 ng madaling araw. Paano ka makikipag-usap sa media? Ano ang karaniwang patakaran dito? Alam mo ba kung gaano katagal pwedeng i-detain ng tao? Ano ang nababasa mo tungkol dito?
Parang hindi naman ito naging isang napakahabang interrogation, alam mo yon, siguro nga. Pero parang nakauwi pa rin siya sa medyo matinong oras kung iisipin kung ano ang pinagdaanan niya. Alam mo, na-detain siya dahil sa Siyempre, yun yung mga bagay na hindi natin alam at alam mo yon, itong pagkakadetain na ito. Binabasa ko lang ang mga palatandaan sa labas, tinitingnan ko papasok. Para sa akin, mukhang ang layunin ng pagkakadetain sa kanya ay para makapasok sila ng ligtas sa bahay nang walang anumang gulo sa loob ng bahay. At siyempre, sa palagay ko nandun si Mama, in-interview siya, kinuha nila ayon sa kanya at malamang totoo naman ito. Kinuha nila lahat ng digital na kagamitan, lahat ng telepono at mga ganong bagay. At anumang iba pang bagay na maaari nilang nahanap. Yun ay muli naging ebidensya para sa investigasyon. Kung may nakita sila ron, may dahilan kaya hindi natin alam. Pero sa pagkakakulong, sa tingin ko, alam mo hindi ko ginamit ang salitang mga taong interesado. Yun ay isang palabas sa Columbia Broadcasting System. Pero alam mo, sa mga ulat ililista sila kahit papaano sa mundo ko. Malamang na maililista siya bilang isang saksi. Kaya may mga pagkakataon sa mga investigasyon na may nakikilala kang mga tao at minsan kailangan mong magdesisyon. Magiging mabuting suspect ba sila, posibleng suspect, o mas mainam na saksi? Kaya sa kasong ito, masasabi ko lang na siya ay kabilang sa kategorya ng isang saksi. At meron silang sapat na probable cause muli para pasukin ang bahay na iyon at kunin ang anumang ebidensya na nakuha nila. Kapag tiningnan mo ang mga larawan na inilabas ng FBI kahapon ng taong ito sa harap ng bahay ni Nancy Guthrie noong madaling araw ng Pebrero 1, ano ang napansin mo sa pagbasa ng body language at ng suot nila? Nakaka-interest, sa totoo lang. Sa tingin ko, ang unang mapapansin ay ang mismong sa itsura niya, yung mga mata. Walang duda na napakahalaga ng mga mata. At pagkatapos, mukhang may bigote siya, mukhang may kaunting buhok sa mukha dito. Alam mo, sa ilalim ng kanyang ibabang labi. Hindi tinakpan ng skimas ang mga ganong bagay na nagpapahiwatig na lalaki siya at mukhang puti o Latino at kakaiba ang suot niyang damit. Akala ko may kaso ako na katulad din ng ginawa kung saan napansin ko na parang may mga patong-patong na damit. Kaya yung jacket, kasi parang mukhang malaki ang katawan niya pero parang malambot din ang itsura. Kung alam mo ang ibig kong sabihin, hindi siya mukhang ganun talaga. Hindi ganun. Nakikita natin na isang jacket lang ang suot niya sa katawan. Tapos yung gloves, parang nilagyan pa niya ng isa pang guwantes sa loob. Baka ordinaryong guwantes lang iyon na tinakpan pa ng plastic na guwantes. At pagkatapos yung baril, yung paraan ng pagdadala niya nito, tugma ito sa kung paano magdala ng baril ang mga miyembro ng kartel o yung mga tao sa timog ng border. Hindi ko alam kung ginagaya nila si Poncho Villa. Di rin ako sigurado sa gusto nilang ipakita. Siguradong hindi ko ilalagay ang baril ko sa parte ng katawan kong iyon. Hindi mo masasabi kung ano ang pwedeng mangyari. But At armado siya. Siguro yun ang pinaka-importanting bagay doon, armado siya. At pagkatapos ay may backpack pa. Kaya, ang tanong ko ay, ano ang kaugnayan nito sa alam natin tungkol sa mga pacemaker na pinapatay o yung mga ganong bagay? O kaya ay nadi-disconnect mula sa telepono? Nandoon ba siya pagkatapos niyang pumasok sa bahay at yung mga bagay na yon ay nakuha niya sa loob ng bahay? Ano man ang dahilan, dahil mukhang malambot din yon, hindi naman mukhang may ginamit kang mga kagamitan o tools o mga ganong bagay. Kaya nakaka-curious talaga. At nung napansin niyang may camera doon, lumalapit siya at nakayuko ang ulo niya. Hindi ko naman naramdaman na iniiwasan niya ang camera kasi lumapit pa siya at inilapit ang mukha niya dito. Kaya para sa akin, mukhang madilim talaga. Sobrang dilim sa lugar na yon. At para sa akin, parang nag-iingat siya sa paglalakad. Dahan-dahan siyang naglalakad para hindi siya matisod kasi yung daan doon ay gawa sa mga bato. At pagdating niya sa porch,
sa may pasukan, tumingin siya sa kaliwa, parang may tinitingnan siya. Tapos tumingin siya pataas at napansin mo, alam mo na, yun pala ang camera. Tapos yung ginawa niya na lumapit at parang may pinulot na mga bulaklak or halaman o kung anuman para sa kung anong gagawin niya. Talagang kakaiba yon, sobrang kakaibang kilos sa buong pangyayaring yon. Yung parte ng bulaklak ay talagang kakaiba kasi at yung buong pangyayari, ibig kong sabihin, nakakatakot talaga. Pero yung kakaibang parte ay parang nakita na ng camera ang mukha mo. Parang tiningnan niya na, oo. Tapos bigla siyang lumingon at parang hawak-hawak niya yung mga bulaklak at ikaw naman, alam mo yun, parang wala talagang saysay. Ang napansin ko rin parang hindi siya handa na merong door camera doon. Katulad ng narinig natin itong mga nakaraang linggo or nitong nakaraang linggo na nangyayari ito, na itong taong ito, mukhang handa sila at makikita mo sa suot nila na alam mo yon, mukhang may intention talaga dito. Pero sa parehong pagkakataon, parang hindi siya nagdala ng mga gamit para sa Ring or Nest camera na nandoon. At parang may sandali siya na tumingin-tingin siya sa paligid at basta na lang kumuha ng mga bulaklak. Talagang kakaiba. Hindi ko alam kung nakita ko na yun dati. Oo, tama ka, Chris. At gusto ko ring malaman kung ano ang konteksto ng nangyayari na ito. Ito ba ay bago siya pumasok sa bahay o pagkatapos na? Batay sa ebidensya, mga patak ng dugo sa labas at pinto ng magnanakaw, sila ang pumasok sa bahay na iyon. Kaya nagkaroon ng usapan tungkol sa puwersahang pagpasok, walang puwersahang pagpasok, mga ganong bagay. Hindi pa talaga ito nakumpirma sa kahit anong paraan. At pagkatapos, nakita nating bumukas at sumara ang pinto ng garahe. Sa tingin ko kahit isang beses, siguro 2 beses. Kaya alam kong may pinto ng garahe doon. Meron akong panel sa labas nito na pwede kong pindutin ng code at pwede kong itaas o ibaba ang pinto. Nagtataka lang ako kung may ganun silang configuration, kung yun ang paraan nila ng pagpasok sa bahay at para magawa yon, kailangan nilang malaman ang code. Kaya sa tingin ko, ang mga bagay na kapansin-pansin dito sa taong ito ay maaaring hindi siya pamilyar na may Nest camera doon. Marahil dahil hindi pa siya nakapasok sa may pintuan kailanman. Parang nagtatanong ka bakit siya nandoon at ano ang ginagawa niya. Gayong hindi naman siya dapat naroon. Maliban na lang kung may dalang blowtorch siya o kung anuman, mukhang hindi naman siya makakapasok sa pintuan na yon, sa pintuan ng pagnanakaw na yon. Kaya, oo, talagang ganun lang. Kakaiba ang kilos niya, pati ang pananamit niya ay kakaiba rin. And Pero siya yung taong nandoon, may tao talaga ron at nangyari ito pagkatapos. Kung susundan natin ang ebidensya mula sa mga patak ng dugo na sinabi nilang, ang DNA ay pag-aari ni Binibining Gathray. Kailangan nilang dumaan sa pintong iyon. Kaya binuksan nila ang pinto mula sa loob at inilabas siya sa ganong paraan. At pagkatapos, tuloy-tuloy pa rin ang mga patak ng dugo pagkatapos ng driveway. Kaya, alam mo, sinusundan mo lang ang ebidensya sa mga bagay na ito at sigurado ako na at marami pa tayong hindi alam. Siyempre, maraming sagot ang lumabas dahil sa investigasyon para sa mga detective, sa bureau at sa mga ahente, kaya ganun nga. Napaka-interesante nito. Ibig kong sabihin, mula sa pananaw ng isang pulis na humahawak ng kaso ng pagpatay, napaka-interesanting investigasyon ito. Kausap ko kagabi ang isa kong kaibigan na parang kasabwat ko sa mga kaso, isang retiradong ahente ng FBI. Pareho naming nasabi, pare, sana nandun kami. Isa ito sa mga kasong pangkarera, kaya sobrang interesante. Oo, isa ito sa mga kasong hindi mo alam kung paano matatapos. Kahit ngayon maraming tao ang naghuhula-hula, pero parang ngayong araw na 11 na parang saan na kaya papunta ang kasong ito? Ano tingin mo dito? Minsan hindi patas at siguradong nakakainis para sa mga pulis kapag may ganito. Bilang media, pabor ako sa media access. Pero parang kakaiba ang eksena sa labas ng bahay ni na Annie Guthrie at Nancy. Kung saan may mga reporter doon na sumusunod lang sa mga pulis at nagulat. Noong oras na yon, may 2 or 3 deputy na dumating at umiikot sa bawat bahay. At parang nakikita natin ang iba't ibang paghahanap na ito. Ano ang masasabi mo tungkol sa mga paghahanap na tila patuloy pa ring nangyayari sa mga kapitbahayan? Tungkol kay Nancy Guthrie? Pati si Annie Guthrie, alam kong dun si Nancy bago siya umuwi nung gabing nawala siya. Sa akin lang, masasabi ko na ganito talaga ang ginagawa ng media. Ibig kong sabihin, nakaharap ko na sila sa takbo ng aking karera. Maganda ang naging relasyon ko sa mga tao sa media at madalas ko silang nagagamit para sa aking kapakinabangan. At alam mo, bumubuo ka ng tiwala.
Ngayon, sa ganitong klaseng circus na kapaligiran kasama ang media at itong TMZ na mga bagay at kung ano-ano pa. Um, Alam mo, hindi lalabas ang mga tagapagpatupad ng batas para lang tugunan ang kagustuhan ng media na makakuha ng bagong impormasyon. Hindi sila gagawa ng kahit ano na makakasama sa investigasyon, lalo na kung ganito kakomplikado. Sa tingin ko, itong usapin ng ransom note, para sa akin, isa itong kriminal na negosyante na sinamantala ang masamang sitwasyon at sinubukang kikilan ng 6 na milyong dolyar ang pamilya ni Savannah Guthrie. Pamilya. Kaya, at maaring mali ako tungkol doon, pero sa tingin ko magkaiba ang dalawang bagay na yon. and Pero kapag tinrato ito bilang kidnapping, napapasok ang FBI dito. Sa bawat kidnapping na hinawakan ko, laging kasama ang FBI. Dala nila ang resources na wala ang lokal na ahensya. Nakikita rin natin to dito. Sa pagsusuri ng pugad, kasama ang mga kamera at Google na tumutulong sa kanila at mga ganong bagay. At nangangailangan ito ng oras. Nangangailangan talaga ng oras. Ang mga ito, pati ang pagbabalik at paggamit ng pahintulot o search warrant para halughugin ang ari-arian ni Annie o iba pa. Yung mga ganitong bagay, nangangailangan talaga ng oras ang mga ito at kailangan kong maniwala. Bilang nagsagawa ng ganitong investigasyon, tumatanggap sila ng impormasyon na nagdadala sa kanila sa iba't ibang lugar. Alam mo, nung unang balik nila sa orihinal na lugar, gustong-gusto talagang bumalik ng mga ahente at ng FBI. At para sa akin, parang mas nagsasagawa sila ng panlabas na paghahanap sa paligid ng ari-arian. Tapos nagdala sila ng aso, kaya iniisip ko na cadaver dog yon. Tapos bumalik pa sila at nakita mong sinusuri nila yung septic system at mga ganong bagay. Kaya habang nakakatanggap sila ng mga tip, iba't ibang lead at ebidensya na nagtuturo kung saan sila dapat pumunta, ginagawa nila ang kanilang tungkulin na tiyakin na nasusuri at nagagawa ang mga bagay na iyon. At ang media, kung ano lang ang ibigay sa kanila, yun lang ang makukuha nila. Pwede silang magpakalat ng balita at magpakabaliw sa mga nangyayari. Umaabot na sa puntong nagsasalita na lang ang media para lang may masabi. At naranasan ko na rin yan. Alam mo, yung iba sa mga ito, alam mo, hindi ako yung tipo na basta na lang pumupuna kasi naranasan ko na rin ang mga malalaking ganyan. Siguro hindi lang isa. Kakaiba talaga ang kasong ito. Kapag nandun ka, parang nanonood ka lang ng investigasyon. Pero interesante rin dahil sa dami ng nakikita natin at sa araw-araw na kilos ng mga pulis. Hindi talaga natin alam ang communication ng pamilya ni Guthrie, lalo na yung mga malalapit sa kanila ngayon. At saka, ang dami ring parang, alam mo yon, bigla na lang silang napunta sa alam mo yon, sa timog ng Tucson, malapit sa Nogales, Sonora, tapos ayon, alam mo yon, ganon. Papunta ito sa bagong direction, kaya marami pa tayong di alam at aantayin na lang natin ang mangyayari. Salamat PHL Waters sa pagsama ulit sa amin bilang retiradong homicide detective. Napakaganda ng pananaw mo sa kaso. Sana matagpuan si Nancy Guthrie at magkaroon ng masayang wakas. O ipagdasal natin ang pamilya Guthrie. Kung meron kayong information kung nasaan si Nancy Guthrie, maaari ninyong kontakin ang Pima County Sheriff's Department sa 523-549. Maaari rin kayong makipag-ugnayan sa FBI. 1-800 call FBI ang numero or kung may information kayo pumunta sa tips.fbi.gov. Iyan na po ang lahat para sa On The Case na inihahatid ng Law and Crime. Mag-subscribe po kayo sa YouTube, Spotify at mapapanood na rin kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Kita tayo sa susunod.